Gandang lalaki ho ako ngayon, Huwebes ng gabi. Welcome ho sa ating program. Walang basagan ng trip. Huwag ka nang umati. Ngayon po ay 5 ng buwan ng, 8 ng buwan ng Agosto. Ngayon pala ang feast day ng aming patron, si Saint Dominic de Guzman, ang fundador ng Order of Preachers. Orden Predicatores. Yan. Si Saint Dominic de Guzman, sa lahat ng mga Dominicans, sa mga Dominican nuns, Dominican friars, at mga lay Dominicans katulad ko, ang pagbati namin sa inyo ng happy feast day of our founder, Saint Dominic. At sapagkat tayo po ay nadidinig ngayon sa buong Mega Manila sa 92.3 Radio 5 True FM, nadidinig din po tayo sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas sa pamagitan po ng different carrying stations sa iba-ibang mga himpilan, at napapanood at napapakinggan din po tayo ngayon sa Facebook page all over the world. Kasabayan po tayo napapanood sa Facebook page ng 92.3 True FM. Pakishare din po ang live stream ng ating episode ngayong gabi. At syempre mga kapatid, i-follow, like, and share ang ating social media accounts. Ito ay at Radio 5 True FM sa X, formerly Twitter, sa Threads, Instagram, Facebook at TikTok. And don't forget, subscribe po tayo sa Radio 5 True FM YouTube channel. Ilagay nyo na po yan sa yellow basket nyo. At para naman po sa mga nais makibahagi sa ating programa, sa pagbabahagi po ninyo ng mga liham kasaysayan, kwento ng buhay, kwento ng tagumpay, whatever, maaari kayo magpadala ng mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger. O dili kaya po ay tumawag po kayo sa ating hotline sa 863-15788 at 863-16674. Medyo mahaba po ang ating ebanghelyo sa araw na ito, at dahil dyan, unahin na ho natin ang paghatid sa inyo ng mabuting balita sa araw na ito ng Huwebes. Ngayon po ay kafiestahan ni Saint Dominic de Guzman. Pagkain pang-spiritual, mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang-spiritual sa araw na ito ng Huwebes, 8 ng buwan ng Agosto, at kafiestahan ni Saint Dominic. Actually, ang traditional feast of Saint Dominic ay August 4 hanggang sa napalipat-lipat po yung kanyang kafiestahan. The date of his death is August 4. Ang mabuting balita ay matatagpuan sa 16 na kabanata ng Ebanghelyo sangayon kay San Mateo, talata 13 hanggang 23. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan, kayo si Juan na tagapagbautismo. Sabi po naman ng iba, kayo si Elias. At may nagsasabi pong kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Tinanong ulit sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka Simon, na anak ni Jonas. Sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. Ang sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro.
At sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot din sa langit. At mahigpit niyang iniutos sa kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya nga ang Kristo. Mula noon ay pinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya, dapat akong magtungo sa Jerusalem at magdanas ng maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan, mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Ako'y papatayin. Ngunit sa 3 araw, ako'y muling mabubuhay. Dinala siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan, Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos, kailan may hindi yan mangyayari sa iyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, lumayo ka, Satanas. Hadlang ka sa akin landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Kay tagal ng may grasa 9:47 is our time. Nako, atin pong alamin ngayon. Sa bahaging ito ng ating programa, ihahatid namin sa inyo ang isang napakainit na episode ng Pest to Pest, Hirit ni Dr. Love. Ito po ay napanood kaninang umaga sa Face to Face, programang Face to Face sa TV5 mula Lunes hanggang Biyernes, alas 10:15 hanggang alas 11:15 ng umaga. At meron po itong replay sa Signal TV 1PH Channel 1 mula alas 8 ng gabi hanggang alas 9. At kung sakali po na meron kayong komento at nagbubula ang inyong bibig sa galit at anong tawag dito, meron kayo, nagpapalpitate ang puso nyo sa inis. Pwede mo kayo magkomento. Magpadala ko kayo ng mensahe sa ating programa sa Dr. Love Facebook Messenger. O kaya ay mag-comment sa ating live stream or pwede ko kayong tumawag sa ating hotline sa 863-15788 at 863-16674. Narito ang ating episode ngayong gabi at pinamagatan po itong pagod lang ang napala namin sa eleksyon. Uy, ano yun? Malapit na tayo mag-eleksyon, di ba? Meron tayong midterm election na darating. Pagod lang daw ang napala nila sa eleksyon. Eh bakit? Ano bang ginawa nyo na mag-eleksyon? Palagay ko ho, ito yung mga leader na pinangakuan ng mga kunehong mga politiko at ng mga leader ng politiko nang matalo. Nang matalo ang politiko, wala na, inipid ng pera, hindi na binayaran yung mga pobreng nangampanya para sa kanila. Sumpain kayo ng langit, buwisit kayo. Inapin niyo yung mga mahihirap. Okay, panoorin ho natin ngayon. Narito ang episode ng ating Pest to Pest, Hirit ni Dr. Love. Pagod lang, napala namin dyan sa eleksyon na yan. Hindi kayo marunong madala eh. Panoorin natin. Ate Jack, ano ang nirereklamo mo? Ano ba nangyari nung nakarang eleksyon? Tungkol po to sa namin, sa kapitan po namin nung So eleksyon. ito yung nakaraang barangay elections, Opo. which is just last month or Opo. 2 weeks ago? October 30. October. Okay. Ano nangyari, Ate Jack? Leader po kasi ako, pinakuha ko ng 10 tao nung isang leader po din namin. Ngayon, nasabi niya sa akin, Ate Jack, kumuha ka ng 10 tao. Ngayon, sabi ko naman, ano gagawin mo sa 10 tao? Gagawin natin na magbibigay ng mga flyers.
Sabi ko naman, eto ba manalo't matalo bibigyan nyo to? Kasi kaawa-awa yung mga tao na kikunin nyo. May mga pamilya yan, hindi yan para ano ninyo. Sabi kong ganon. Di maya-maya, sabi niya sa Hindi akin, ba ito mga supporters ni Kapitan? hindi naman Kumbaga po. nagkalap ka lang, naghanap Oo. ka lang ng pwedeng gumawa bilang mga flyers. Opo. Kasi meron pong gano'n meron talagang voluntarily na ginagawa yung trabaho or nagvo-volunteer sila dahil followers sila ng isang kandidato, Tsaka yun, no? sabi niya po sa akin, sige manalo't matalo, bibigyan natin yan 300 per day. Sabi ko, sige, sinabi ko yun sa 10 tao. Bibigyan kayo ng Nakailang araw? 10 days po, ma'am. Sa 10 araw. Kuya Alex, magkano? 3,000 plus times 10, 30,000 pesos. Utang ba to dahil hindi ba nabayaran? Hindi po kasi yung kapitan po namin, kahit siya matalo, nagbayad po siya ng buo sa mga kanya-kanyang leader. Saka makatuwid, yung mga leader na kinuha ni Kap sa mga ibang ano niya, hindi nagbayad sa amin. Kaya tuloy yung umuutang ko sa tindahan ko, lahat yun, meron sa maliit yung tindahan kasi ako eh. Doon ko pinapautang yung mga ka-member ko kung walang pagkain, pambili ng ganyan. Siyempre, tumutulong lang din ako eh, para doon sa mga ano ko So, eh. Ate Jack, linawin natin ha. Kinuha kayo ni Kapitan at sinabi ni Kapitan na magbuo kayo ng 10 tao Opo. para magbibigay ng flyers. Opo. Bawal magbigay ng flyers nung election day Opo. mismo. Oo, tama. Ito ay during campaign Opo. period. Opo. Okay, so during campaign, so nakakuha ka ng 10 tao. Opo, nakakuha po ako ngayon. Okay, ano ang sabi ni Kapitan Manalo Matalo, babayaran Opo, ka? babayaran Nabayaran po kami. ba yun? Hindi po. Kaya Sino po- ang dapat magbayad nun? Kasi yung dapat to magbabayad yung mismong kumuha ng leader. Sino tong kumuha mismo Si ng Dayan, leader? ano po, si Dayan Delopre po, yung makapalamukha niya sa amin, taga sa amin yan eh. Alam ba ni Kapitan na itong si Dayan ang nangkuha ng mga taong 10 tao? Alam ba ni Kapitan Hindi yan? po nga namin alam kung alam na yung kapitan eh. Baka mamaya kung saan niya lang kinuha yung 10 eh. Anong pambayad? Nako, exciting ito. Siya ang nagpahanap kay Jack ng 10 taong tutulong na mamigay ng flyers nung nakaraang eleksyon. Pero saan nga ba napunta ang inaasahang komisyon? Dayan, pasok! Yan. Ayan na po! Tatigat ang mukha mo! Nalukas mo ka! Pala na ha! Ayan! Ay, na pinapahamak mo ko sa 10 tao! Talaga? Ang tigas ang mukha mo! Mukha nyo kasi pera-pera lang inahabol nyo doon. Talaga pera-pera! Oh, Wala ka sumunod! Ano ba? Parehas tayo may ano dito, may obligasyon sa bahay. Ayun. Oh, diretsahan. Totoo bang hindi pa nababayaran Hindi pa po. si Jack at ang kanyang mga na-recruit? Dayan, hindi pa babayad hindi mo pa nababayaran si Jack. Totoo ba ito? Yung sa 10 tao kung pinakuha ko, ngayon nagpautos po ako kay Axel na kumuha siya ng 10 tao. Okay. Ngayon po, nilapitan niya si Jack kasi siya po mas maraming kilalang botante sa amin. Ngayon po, ang ginawa niya po sa amin, yung 10 taong kinuha niya nung wala pa pong bayad tapos ng eleksyon, sa amin niya po pinasugod ni Axel. Ngayon po, hindi na kami makaano sa bahay kasi nga, inaano na kami, parang binabastos na kami ng mga kinuha. Dapat Bakit kayo ng mga ka? tao! Di naman ah! Sino ang nag-utos sa yung kumuha ng 10 tao? Si Yung Kapitan. pinaka-leader po namin ng ano po ni Cap. So, may alam ba OR si po. Kapitan dito? Meron po, pero wala pa po siya binabagsak. Okay, may alam si Kapitan na nagpakuha ka na sa kanya ba galing ang utos na kuha kayo ng 10 tao pandagdag sa magbibigay ng Hindi po, yung flyers? pinakakadikit niya po ang sa akin, nagsabi. So, may alam ba si Kapitan? Wala. Meron po, pero wala pa po siyang Binibigay. Opo, kahit tapos na po ang botohan. Kahit tapos ang botohan. Okay. Ngayon, yung 10 taong kinuha ninyo na pumayag lang ng ganun-ganun lang, si Ate Jack ang inutusan mong magbuo ng 10 tao. Yung si Axel po, ngayon po, lumapit si Axel kay Jack. Oo. Pero Ate Jack, silang dalawa ang Opo. tinuturo mo. Opo. Kaming dalawa Yan po. yung mga Magkano pangako sa isang tao? Wala pong matalo-manalo, basta bibigyan po. Wala daw presyo. Naku, Ate Jack. patay. Anong walang presyo? Walang Katasabi mo lang presyo, sa amin. wala. Nung pangalawang araw pa lang, meron ka na nagsabi sa akin 300 per day. Oh, tapos anong sabi mo sa amin? Oh. Nung pangalawang nung wala kang nalaman na may bayad, sabi mo, ay wala palang bayad, di na ako sasama. Oh. Oh. Hindi ako sumama no dahil pinaawat Hindi sumama ka pa rin. Ngayon, sinabi mo sa akin 10 days, meron kang pera. Sumama ka pa rin, Babayad mo sa sumama akin. ka pa rin. Ngayon, mga 10 tao, nasaan?
Okay, ang taas. Sumama ka pa rin. Ate Regine Velasquez na si Ate Jack. Oo. Okay, eto ha. Kasi, Dayan, very important na pag nagsabi ka na kumuha kayo ng mga tao, manalo't matalo, dapat babayaran yon, ha? Yes. Huwag nating pinaasa. Tas ginamit natin yung mga tao, tas pinaasa natin. Kasi parang sumugal ka lang. Na, Opo. kunyari, ako yung isang kandidato, utuin ko to. O isang buong barangay. O boto nyo ako, araw-araw kayo may bigas sa akin. Eh paano kung natalo nga? Magagampanan pa ba? Diba? So, Sa kilong bigas nga, wala kang makukuha sa kapitan mo eh. Mama Carla, panalo ba talo? Talo po. Yun Okay, pa. natalo si Kapitan. So, anong balita, Dayan? Wala Mababayaran pa po eh. ba yung Wala pa 10 pong balita tao? Ay, kailangan mo makibalita kasi yung 10 tao na Opo, yun. kasi kami nga po ang sinusugod ni Axel. Ayun na nga. Opo. Ay, talagang ganun. Okay. Axel, anong role mo sa kampanyahan? Kaya ano? So, ayun nga po, leader din po ako. So, kinuha po ako ni Dayan para maglista po ng 10 katao. Pinasa ko po siya kay Maring Jackie po. So, kasi kaya ko po siya pinasa kasi po marami nga po siyang kakilala. So, yung nangyari po kasi, yung mga nilista po niya, ginawa po niya, pinapunta niya po sa bahay. Siyempre, nag-iskandalo po. Sa totoo lang po, Ikaw ang Kaya ka itinuro. pinapunta sa inyo sa bahay Kaya nga. niyo dahil sa akin, kayo yan ang ginagawa. O bakit din ba kaya yung ginawa niyo? Kaya yan din. Parehas lang tayo. Hindi na ako natin na. Dahil parehas sa akin. Hindi rin ako nakakuha. Okay. Tayo Bakit? Okay, kung kayo ay inutusan lang ni Kapitan o nung tao ni Kapitan na sinasabi niyong kanang kamay, Axel at Dayan, bakit hindi niyo yon nilinaw kay Jack at saka kay Cathy? Masyado lang po kasi sila masyado sila Para mamaya. ang mga taong yon na naniningil ay direktahang papuntahin kay Kapitan nang hindi kayo ang iniistorbo. Inaapo na po kasi nila Hindi, kami. kasi po, Gusto nila agad-agad makuha yung Agad-agad pera. po Eh wala pa yung po pera, sa wala pa amin. po yung amin. Ako nga po, Ano nga, ma'am eh. agad na kinukuha namin ng pera. Kaya nga, Naghintay kami ng 10 days. O bakit ako nakantay rin naman ako nakalista rin ako, nakalista rin ako, pero nakaantay ako. Ang pinaka-violenteng eleksyon sa Pilipinas ay ang eleksyon ng barangay. Sapagkat kilala natin ang mga kandidato. Alam natin ang likaw ng bituka ng mga kandidato. Incumbent o hindi. Dito sa eleksyon sa barangay, huwag nating sabihin lahat tayo ay followers. Sumasama kayo, aminin yung totoo. Dahil ako, kung ako nasa inyong posisyon, sasama ako sa kampanya, mamimigay ako ng leaflets, ng polyetos, dahil umaasa akong kikita ako. Amen? Alam ho yan ng mga kandidato nyo, incumbent o hindi. At yung mga kandidatong yan, hindi naman siguro lahat, pero marami sa kanila ang lumalabag sa batas at alituntunin sa eleksyon mismo. At kayo na mga bumoboto, dapat matalas ang mata ninyo. Pag ang kandidato balahura ang ugali, huwag nyo nang iboto. Kay Jack at kay Cathy, kumuha kayo ng 10 tao. Pinangakuan nyo ng 300 pesos a day. Follower o hindi follower, babayaran nyo yun. Dahil yun ang commitment nyo. Kung isa ako sa 10, ang hahabulin ko kayong 2. Kasi kayong kausap ko. Di ba? Now, wala ka pa nakukuha. Anong gagawin mo? Kakausapin mo yung nag-utos sa'yo. Si Axel at saka si Dayan. Di ba? Dayan, Axel, asan yung pinangako natin pambayad dito sa mga tao? Eh wala pang binibigay ang kandidato natin eh. Aba, hindi pwede sa mga tao yan. Kumilos kayo. Kausapin niyo ang kandidato natin. Di ba? Otherwise, para mailigtas ang leeg din yung 2, samahan niyo yung 10 kinuha nila, iharap niyo sa mukha ng makapal ng mukhang kandidato na nag-hire ng tao, hindi kayang magbayad, at silang humarap. Palagay ba ninyo, mababayaran pa kayo? E talo siya? Magpasa Diyos na kayo. Salamat po, Mama Carla. Okay. Maraming salamat, Dr. Love. Ngayon, Ikaw talaga, Dr. Love. Oh. Iba ka talaga. Oo, ewan ko sa'yo. Masyado ka masakit magsalita. Pero totoo yan.
yung mga politikong kumampanya na natalo. Natalo? I bet you, maraming nag-donate dyan. May mga nag-sponsor dyan. May mga nagdonasyon dyan. Kumita pa yan. Di ba? Merong dating mayor sa Maynila na tumakbo sa national elections. Inamin niya. Kumita pa ho ako. At i-declare niya yon sa BIR na kumita siya. Nagbayad siya ng buwis doon. Iyan ang pinakamagandang hanap buhay talaga. Oo. Kaya lang, doon sa mga politiko naman na gumamit ng mga mahihirap na katulad naming mga hampas lupa at patay gutom na manggagawa ng Panginoon na umaasa sa 300 pesos per day utang na loob. Di ba? Utang na loob. Ay bayaran nyo naman. Otherwise, susumpain kayo ng mga yan. Maniwala kayo. Ay siya, baka ho meron kayong komentaryo, maaari kayong magpadala ng mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger o kaya po ay mag-comment kayo sa ating live stream at pwede kayong tumawag sa ating hotline sa 863-15788 at 863-16674. Oras natin, alas 10:01 ng gabi. Sarap pakinggan ng mga Christmas carols. Frank Sinatra, "Oh Come All Ye Faithful." Ay, nako. 11 minuto makalipas po ang alas 10 ng gabi. Tayo po ay nasa pangalawang bahagi na ng ating programang Dr. Love Radio Show. Aba, may nakapila sa atin ngayon at gusto magbigay ng kanilang mga opinyon. Pero batiin ko lang muna at pasalamatan ko lang ang kaibigan natin si Baby Antiporda. Baby Antiporda ng Binangonan, Rizal. Uod ng sarap nung iyong itlog na maalat. Oo, hindi masyadong maalat pero ang sarap. Pwedeng ipalaman sa hot pandesal. Iyon di ba? Salamat na marami, Baby Antiporda, at batiin din natin nakikinig ngayon ang best friend natin si anong pangalan nun? Best friend, nalimutan ang pangalan. Alfred Saban. Yun. Pakialam ko sa'yo. Alfred Saban, barkada ho natin yan. Yan ang ating ka-roommate sa mga paglalakbay natin. Sa Holy Land, sa Europa, kaming dalawan talagang nagkukwentuhan hanggang alauna, alas 2 ng umaga sa aming bedroom. At nagpapalalim ng aming mga pananampalataya, mga pagninilay sa mga naganap sa maghapon. Ay, naku. Pag-usapan natin ang pagninilay na yan. Kasama natin ngayon si Teacher JC Calasikas ng Bulacan na gustong magbahagi ng kanyang opinyon sa katatapos lamang nating Pes-to-Pes Hirit ni Dr. Love episode tungkol po sa eleksyon na nangalat ng 10 tao at hindi binayaran yung magbibigay daw ng flyers. O, kita mo? Ano yung flyers? Flyers, di ba? Flyers. Oo. Yung flyers. Ayun, mga pulyetos. Kasi sabi kanina, flyers Di, akala ko mga flyers. Ano ba flyers? Yung yung yun. Oo, yun. Ano ba yan? Alamin natin buhat kay JC Calasikas, Barangay Captain JC Calasikas. Magandang gabi sa'yo. Isang mabiyayang gabi sa inyo, brother. Magandang gabi sa iyo, Kapitan. Kapitan JC Calasikas ng Bulacan. Ano ba? Anong masasabi mo dito sa mga itong mga leader ito ng kapitan na kumuha ng 10 tao? Hindi ko alam kung alam ng kapitan yon. Pero sira ang patupat ng ulo nitong mga leader na ito kung kukuha sila ng 10 tao na ikukumit nilang babayaran ng hindi alam ng kapitan. Di ba? Maiipit ka dyan. Ngayon, natalo yung kandidato. Maaasahan niyo ba magbabayad yan? Anong tingin mo, JC? Siyempre, hindi na. Talo dapat nung... Talo na ka, hingi ka pa ng pera. Ano ka? Pinagtrabaho na nga kita Binigyan na kita ng trabaho. Gusto mo, may sweldo pa? So, abuso na yan. Abuso na yan. Dapat bago siya kumuha ng tao na dapat meron silang pagkakasunduan po na kung sakaling manalo or matalo, bayad pa din. Pero mas mainam talaga dyan, may paunang bayad talaga. Wala. Wala na yung paunang bayad. Wala pa yung panghuling bayad. Kasi wala nang bayad. Hindi na pa yan.
pinangakuan ng 3,000 kada tao. Sino dapat ang magbayad niyan? Ayun lang. Yung sinong magiging responsibility sa pagbayad ng tao. Kung ako tatanungin, JC, kung sino yung kumuha sa amin, siya ang dapat magbayad. Siya ang gumawa ng paraan para magkapera siya para ibayad sa amin. Opo. Either kumuha siya sa kapitan o umutang siya ng 5-6 sa Bombay. Opo. Di ba? Yun nga dapat. Yung sino man yung nag-alok sa'yo, dapat Yun ang yun ang magbayad. Yun ang gumawa ng commitment eh. Opo. Para mas siguradong tayo, may kabayaran. Yun. Ano naman masasabi mo sa mga barangay captain na mga kandidato na ganyan na ayaw na magbayad? Ako, pag-isipan nyo muna yung pag-iingan ninyo. Kasi responsibility nilang gusto nilang manalo. Sayang din kasi eh. Sayang din ang pondo, yung mga RIA na pondo na makukuha ng barangay, makukupit yun eh, di ba? Hoy! Para tayong pinanakahapon lamang, ano ba yan? Lalo na, mag-i-election na naman. Ano pa, may midterm tayo next year. Ay, yung mga butante naman, utang na loob naman. Yung mga butante, kung boboto naman kayo, gamitin nyo naman konti yung inyong mga common sense. Yung ba naman mga ex-convict, iboboto nyo pa? Huwag na. Di ba? Wala kadala-dala mga butante. Ewan ko ba, kaya hindi tayo umunlad na bansa eh. Yes. Di ba? Oo. Anyway. Sino gusto mong batiin, JC? Ay, Brother John, batiin ko lang po yung aking bagong handle ng natin. Grade 6, another grade 6 batch. Tuwan-tuwa nung ako advisor nila. Talaga? Ilan ang estudyante mo? 32. 32? Opo, 32. Dating 22? 32. At 32? Hindi ba masyadong marami yun? Sa isang Sakto lang klase? Sakto lang yun. Opo. Okay. Anong grade ang tinuturuan mo? Grade 6 po, graduating. Grade 6. Not bad. Oo. Malalambing ang napunta sa akin, kaya ayun, good. Ayun. Sige, okay. Maraming salamat, Brother June. Thank you, JC. Salamat sa iyo. Teacher JC Calasikas ng Bulacan. Nasa linya natin, buhat naman sa Pasig City, si Gerald. Hello, Gerald. Good evening. Welcome to Dr. Hello, Love. good evening, brother. Opo. Brother! Namiss ko na si Nanay Lourdes. Kasi Haling Lourdes, masyadong popular ngayon. Ano? Yes, opo. Brother! Isang mapagpala, mabiyaya at magandang gabi sa'yo. Brother! Parang rapper dati si Nanay Lourdes. Ayun. Okay. Anong masasabi mo sa ating pes-to-pes? Ayun nga, medyo nakakalungkot. Dapat pagka ganyan, yung mga tayong mga botante, dapat magkaroon tayo ng prinsipyo. Pagka ganyan mamimigay ka ng mga flyers na kahit hindi ka supporter nung kandidato, tas babayaran ka. That red flag na yan kasi parang considered as sumusuporta ka na rin pag namigay ka ng flyers. Red flag na dapat yan. Dapat bayaran yun kasi naman may effort naman yun. Iniwanan ko yung pamilya ko, tinamaan kayo ng kulong. Red flag din nyo sa yung kumakandidatong kapitan kasi nga dapat bayaran mo muna yung mga tao. Ibig sabihin, ganyan pala yung ugali mo. Oo, mabuti hindi ka nanalo. Nasa mga tao rin na kinukuha. Kasi sa bagay, mahirap ang buhay ngayon. Yung pera, kailangan. Pero yung sana magkaroon tayo ng prinsipyo kasi hindi talaga tayo unlad. Totoo yan. Hindi tayo unlad Kumbaga, Minsan kasi pag talagang kailangan ng pera, kahit wala ng prinsipyo, basta magkapera lang eh. Yung pera na ibabayad sa atin yan, kukunin niya rin. Kasi nagbabayad tayo ng tax. Totoo yung yan. pinapasweldo dyan. Oo. Parehas lang. Oo. Diba? Yes. Mas maganda. Maging na tayo dapat. Matuto na tayo. Matuto na tayo kasi tagal na yung ganyang kalakaran. Wasas Ginoo. Babawiin lang yan ng mga politiko, yung mga kapitan. Ay, may nako. mga kapitan na matino, yung suportahan nyo. Meron mga kapitan na, may kapitan na matino. Yes, Yung kapitan namin nung araw doon sa aming barangay, nung panahon ng COVID, siya mismo ang nagdadala ng suporta sa amin. Nakita ko talagang siya may dala pang chicken, yung hilaw na chicken. Binibigyan kami ng chicken bawat pamilya.
Isang buong manok. Yun ang tama. Oo. Yung kapitan mismo, kaya nga siya yung kapitan, siya yung ama ng barangay. Oo, talaga makikita mo yung concern ng kapitan. Yes, Oo, opo. Hindi, pero yung mga ganyang, yung nasa face to face, dapat yan. Red flag po yan. Red flag na yan. Nanakawin din yan. Huwag Ganun niyong din yung buboto. ibabayad sa inyo, tapos hindi pa sila binayaran. Oo. Nanakawin, dinadoble pa yung nakaw. Huwag niyong ibobote yung mga yan. Tandaan niyo. Wag. Okay. Thank you. Sige. Okay, thank you, brother. Salamat, Gerald. Thank you Ingat very po. much. God bless. God bless you too. Tingnan natin yung tingnan natin yung mga opinion at mensahe ng ating mga listeners. Si Emerson Alvarez, Dr. Love. Pag ganyan ang kapitan, wag nang iboto sa next election. Impaktong kapitan yan. Actually, hindi yung kapitan ang Hindi nga namin nakausap yung kapitan Yung tumakbong kapitan. Ang kausap dito ng mga naniningil, yun ang dapat gumawa ng paraan, di ba? Hindi yung kapitan. Yun. Yung coordinator. Yan. Si Lina ho, ang sarap magpayo ni Brother June. Napangako habang nagsasalita. Totoo naman ang sinabi ni Brother June. Clap, clap, clap. Sa tanda natin ito, di ba, Lina ho? Alam na natin yan. Sus, Ginoo. Greta Arce, isa pa ito si Greta Arce. Franca itong babaeng ito pag nagsalita. Dr. Love, ang saya, ang gulo-gulo. Ganyan talaga ang eleksyon. Talo na, wag na maningil. Ibaon na lamang muna sa limot. Sa susunod na lang, ubos na ang pera. Lalo na ang pondo. Wala ng pondo. Kami nga, mga kakamping, libreng serbisyo ang ibinigay namin. Okay. Lulungkot lang kayo. Siguruhin si ex-kapitan, joke. Ewan ko, hindi naging kapitan, no? Natalo. Kawawa naman talaga. Ganyan. Aral na ho yan sa atin. Mag-iingat na lang ho tayo. Ako talagang hindi ko pinangarap na pumasok sa politika. Ay, nako. Anong sabi ng matatanda, Jake? Ang humahawak daw ng kaldero, hindi maaaring hindi maulingan. Hindi kaldero, palayok. Ang humahawak ng palayok, hindi maaaring hindi maulingan ng kamay. Yan. O siya, narito ang ilan sa mga nag-text sa atin, ho. Bago natin ibigay mga music natin sa inyo, si Lilian Panligan Buen ay buwabati po ng magandang gabi sa lahat mga nakikinig ngayon. Pagbati po sa senior avid fan ng Parañaque City, Lilian Panaligan Buen. Riza, templadong parang kape na 3-in-1. Good evening, Brother June. Pa-check po ng attendance. Dr. Lovers ng San Pedro Laguna, present po at nakatutok po. Regards po sa buong staff ng Dr. Love. Maraming salamat. Erlinda De Leon, magandang gabi po. Herbert Gaor, Susan Reyes Montinola ng San Pedro Laguna, Engineer Mercy Santos ng Pasig City na hindi ho uma-absent. Si Rosaline Reyes ay bumabati ng magandang gabi. Mga baligtad ang mga pangalan. Parang babaligtad rin mo pa yung pagbasa, no? Robert Ignacio, yung kaibigan ko sina Charles Rabach, Jude Edward, Frederick Ong at Nadine Varela, kasi back to school na sila. Ika-22 kaarawan po ng kaibigan ko na si Will Stevenson C. Kahapon. Yan. Pagbati bot kay Robert Ignacio ng Pasay City. Si Lanza Belion ng Sampaloc, Manila ay buwabati po ng Happy Thursday sa inyong lahat. Alani Hungko ng Kuwait ay buwabati ng magandang gabi. Alville Flor, Miles Makabentaraya ng Tel Aviv, Israel. Miles, Shalom Alaikum. Ang kaibigan natin si Miles Makabentaraya. Matagal na nating kaibigan to. Si Lynn ng Brussels, Belgium ay nag-text sa atin. Dr. Love, a blessed Thursday evening po. Pag-greet naman po ako, medyo bad day. Ang daming stress sa kamag-anak dyan sa Pinas. Always watching from Brussels, Belgium. Ay naku, totoo yan. Lalo kung marami kayong kamag-anak na umaasa sa inyong mga ipinapadalang dolyar, maraming stress, maniwala kayo. Ay, nako.
Lina ho ng Plaridel, Bulacan, Herbert Gaor, bumabati ng magandang gabi, Julieta Sugitan, Carlos Soriano, Carmelita Lina Neira ng Hong Kong. Marami pa bang Chinese sa Hong Kong ngayon? Chato sa Abedra Sakluti, magandang gabi sa iyo kaibigan. Sherry Picture ng Seattle, Washington, buhat po naman sa Metro Davao. Ang makakasama natin sa ating pilgrimage, si Amadeo Giorgio Gonzalez at si Mami Lorleen Gonzalez, Ana Erica Catolico Dizon, Angelita Banatao. Binabati ho natin ang magandang gabi. Muli, maraming salamat kay Baby Antiporda ng Binangonan Rizal sa kanyang pinadala sa aking itlog na maalat. Talaga naman. Alfred Saban, wala kang itlog na maalat, Alfred Saban. Masarap kainin yan. May kasamang hot pandesal. Di ba? Sorry sa'yo, wala kang itlog na maalat, Alfred Saban. Ika Villanca, magandang gabi at happy listening kay Ika Villanca. Good evening and happy listening. 25 minutes after 10, alam nyo, tuwing pinapatugtog ko itong awiting ito, nagbabalik sa aking alaala ang mga masasaya at very stressful na buhay nung araw. Mga babaeng minsan ay minahal at dumaan sa aking mga kamay. Oras natin, ganap ng alas 10:31 ng gabi sa palatuntunang Dr. Love Radio Show. Narito ang ating tampok na liham kasaysayan, padala ni Zia ng Dasmariñas, Cavite. Dear Dr. Love, una sa lahat, gusto ko po muna kayong batiin ng magandang gabi at naway nasa mabuti po kayong kalagayan sa mga sandaling ito. Tawagin niyo po ako sa pangalang Zia. I am in my late 20s and I've been in a relationship for almost 7 years na. Let's call him James. Nakilala ko si James nang magsimula pa lamang po siyang magtayo ng sariling kumpanya. Nang naging kami na, naging bahagi na rin po ako ng kumpanya. Mula sa mga kinikita namin, nakabili kami ng kotse at malapit na ring matapos ang ipinatayo naming bahay. Alam kong hindi perfect ang relationship namin pero may mga bagay na ikinasasama ng loob ko dahil parang hindi niya ako'y sinasama sa decision making niya. Isinantabi ko ang dream kong mag-aral for further studies dahil nagamit ang naipon kong pera para pambayad sa ilang staff ng kumpanya. Kaya laking gulat ko lamang, Dr. Love, nang nalaman kong nag-enroll si James sa filmmaking class na umaabot sa 100,000 ang tuition. Nag-down siya ng 10,000 at kailangang mag-installment payment para dito. Dahil may sarili rin akong ipon mula sa projects ko outside the company, sa pera ko na mismo nanggagaling ang ibang sahod ng staff at hindi ko na ito sinisingil. Kamakailan lamang, nagkasakit ako pero parang wala lang sa kanya. Gusto pa rin niya akong bumangon at magtrabaho kahit mahina ang katawan ko. Sumunod na lamang po ako para walang away pero kahit man lamang sabihin akong uminom ng gamot o abutan ng pagkain, hindi po niya ginawa. Dr. Love, may times din po na kahit nasa bakasyon ako, nasa family ko sa Tarlac, gusto niyang umuwi ako kaagad sa Manila to work. Sumusunod na lamang po ako para walang away, Dr. Love. Naiisip ko tuloy, kung girlfriend pa ba ako sa kanya o empleyado na lang na kailangan niya sa kumpanya. Ayoko pong manumbat pero para kasing hindi ko ramdam ang worth ko sa kanya at sa kumpanya.
Gusto ko na nga pong umuwi muna sa amin ng 1 week at hindi muna mag-report sa trabaho para ma-realize naman niya ang halaga ko. Salamat po sa magiging payo niyo, Dr. Love. Alam kong malaking tulong ito sa akin at sa gagawin kong desisyon. Salamat po, umaasa, Zia ng Dasmariñas, Cavite. Maraming salamat sa iyo, Zia. Alam niyo, kapag tayo ay nasa isang relasyon, minsan ay natatangay tayo ng ating emosyon, ng ating damdamin. At ang nangyayari ay nawawala na yung boundary. Sa isang pakikipagrelasyon, hindi kinakailangang mawala ang boundary. Now, tandaan natin, kung tayo ay may syota ngayon, kahit na 10 taon na tayong magsyota, syota pa lang kayo, hindi po kayo asawa. No? At kapag syota kayo, ibig sabihin, hindi kayo asawa, walang commitment. Anytime, pwede kang ilaglag. Pwede kang i-drop like a hot potato. Sabi nga sa Ingles. Para kang mainit na kamote. Napasok ang kamay niya. Ilalaglag ka niya. Bakit? Kasi magsyota pa lang kayo. Hindi kayo mag-asawa. Wala kayong commitment. At doon sa mga talagang nagmamahal, maniwala kayo sa akin. Sa mga nagmamahal talaga. Aba, bukod doon sa katawan na ibibigay nila, yung kanilang katawan, yung kanilang future, kinabukasan, pati yung savings nila, ibibigay pa rin yan. Kasi feeling nila love ko talaga siya. Ayan po ang isang pagkakamali natin. Kung tayo po ay may syota, yung pagiging syota, this is a stage of getting to know each other. Kinikilala natin ang bawat isa dun sa panahon ng pagiging magsyota natin. At porque kinikilala natin, hindi po nangangahulugan na ang lahat ng savings natin i-invest natin doon sa kanilang negosyo. Tingnan mo nangyari sa'yo. Ikaw ang nagpapasweldo sa staff kasi wala nang pampasweldo. Nagpatayo kayo, bumili kayo ng kotse, nagpatayo kayo ng bahay. Wow, para na kayo mag-asawa. Paano na ngayon pag iniwan ka? Paano na ngayon na nakakaramdam ka na parang hindi ka girlfriend? Parang empleyado ang tingin sa'yo. Kasi minsan kapag masyado nang at ease sa'yo, ano yung kasabihan, Jake? Familiarity breeds contempt. Yan. Familiarity breeds contempt. Minsan, kapag masyado ng familiar sa'yo, yung boyfriend mo, yung karelasyon mo, parang taken for granted ka lang. But, come to think of it, you have invested everything that you have saved dito sa negosyo nang walang maliwanag na usapan. Ano bang ROI nyo? Ilang porsyento ang babalik sa'yo doon sa puhunan mo, sa capital mo. Hindi po masamang pag-usapan yan. Kasi kung nag-i-invest din kayo sa ibang kumpanya, ay kailangan malaman nyo hanggang kailan, ano ang ROI. Gaano katagal ang hihintayin nyo para bumalik ang interest doon sa iyong investment. Kahit sa mag-asawa po, pinag-uusapan yan. Pinag-uusapan yan ng mag-asawa. Kasi pera yan, material yan. At pinaghihirapan yan ninyong mag-asawa. Sa mag-asawa nga lamang, iisa na ang direksyon ninyo. As a whole, isang pamilya na kayo at hindi na magkahiwalay yung inyong mga sources ng investment. And this is one thing bad. So, ano ang dapat gawin dito? No? If I were you, Zia, ito na yung panahon siguro para malaman natin ano ang
anong klaseng relasyon meron tayo, at tingnan natin yung mga investments natin. Ano ba yung investments natin? Yung bang perang pinag-ipunan ko na ininvest ko, pwede mong magamit nang hindi mo na naibabalik. See? Now, ito ang dapat nyong alamin. If you're a part of the business na itinayo, ay kailangan malaman mo saan ang hangganan mo, hanggang saan ang boundary mo, at hanggang ano ang expectation mo doon sa mga investments na ibinibigay mo. There is nothing wrong with it. Walang masama doon para malaman mo kung ano ang babalik sa iyo doon sa mga pinaghirapan mong pera. Now, yung mga... Kaya hindi ako sang-ayon doon sa mga magsisyota na nag-o-open ng bank accounts. Meron silang joint account sa bangko. Meron mga magsisyotang ganyan eh. Joint account sa bangko. Hindi ho ako sang-ayon dyan. Anong ibig sabihin yan? Mahal mo ko pag ang pera mo isinama mo sa pera ko. Paano pag withdraw ko? Di ba? Ay, hindi ho ganyan. Alam nyo, yung mga mayayaman, yung mga tunay na mayayaman, dito sa Pilipinas, meron ng ganyan eh. Meron silang, anong tawag doon, yung kasunduan nila, pre-Chumachenes. Meron silang kasunduan, pre-nuptial agreement. Yan. Dito sa Pilipinas, meron na. Sa Amerika, pangkaraniwan yan eh. Dito sa Pilipinas, kung ang mapapangasawa mo mas mayaman sa'yo, mayroong pre-nuptial agreement. Ibig sabihin, yung pera niya. Yung pera mo yun. Hindi ko pwedeng galawin yung pera niya. At hindi rin niya pwedeng galawin yung pera mo. Actually, ito ay labag. Labag ito dun sa kultura at tradisyon ng pagkakasal. Sa kasal kasi makikita mo symbolical yung tinatawag na aray, sa Tagalog ay aras. Yung mga pera, mga coins, di ba sa kasal, yung coins na itatransfer ng lalaki sa kamay ng babae. Ibig sabihin, kung ano meron ako, sa iyo din yun. Yan. Pagyayamanin mo yung ibibigay ko sa iyo na mga pinaghirapan ko. Yan yung konsepto ng mga mag-asawa talaga. Sa simbahang Katoliko, yan po maliwanag na pinapakita doon sa simbolo ng pagbibigay ng aras o ng aray dahil mag-asawa na kayo. No? Yung pera ng asawa mo ay pera mo na rin, yung pera niya ay pera mo na rin. Pero ang realidad, yung pera ko, pera ng asawa ko. Yung asawa ko, wala nang perang binibigay sa akin. Kasi wala siyang hanap buhay. Housewife lang yung asawa ko eh. O di wala akong makukuha ang pera sa kanya. Di ba? Ano ang role ng pag-aasawa? Hindi lang pera. Nagko-complement kayong dalawa sa isa't isa. Okay, tandaan natin ang sinasabi ko rito, mag-asawa, hindi mag-live-in. Yung babae, kahit walang hanap buhay at ibinibigay ko yung sweldo ko sa kanya, ano naman ang ginagawang pag-compliment ng babae? Naglilingkod naman siya sa akin at sa aking mga anak. She keeps the house clean, mahusay, nakahanda ang mga pagkain. So, dapat ako din, ititreat ko naman yung wife ko every now and then para malaman niyang importante siya. Ito po yung asawa, hindi po ito live-in. See? Kaya doon sa mga nagli-live-in, delikado po ang tayo nyo dahil wala kayong legal personality para mag-claim ng inyong karapatan. So, Zia, siguro ang napag-usapan natin ngayon ay maaaring gumising sa iyo at pumukaw sa iyong isipan sa mga plano mo na dapat i-secure mo rin ang iyong sarili at ang iyong mga naipon at mga investments, no? Otherwise, tingnan mo kung hanggang saan tatagal ang inyong relasyon.
Sana'y natulungan ka ng palatuntunang ito. As always, Dr. Love. Spring Hope. Ay, Paskong Pasko na. Pagandaan na ho natin ang ating Medianoche. Yan, Medianoche. At wala na, kailangan na ho nating magpaalam ngayon. Pansamantala, sana po ay naging makulay at makabuluhan ang 1 oras at kalahati ng ating pagsasama. Maraming salamat po sa ating buong production staff. Sa ngalan po ng ating General Manager ng Nation Broadcasting Corporation, Mr. Raul de la Cruz, ang ating Head ng Programming and Production, Alvin Maanyo, ang ating Operations Manager, Cherry Baile, ang ating producer, very supportive, very creative, ay si Jake Bakud, ang ating Technical Director, Direk Sheikh Mamaril, Technician Rome Ortigas, at ang ating Orad Operator, si Mike Santillan, na palaging nandyan po sa tabi at nakasuporta sa ating programa, at ang ating PA and Avid Operator, Jairi Ann Manipon. Ito po naman ang inyong lingkod, Brother June Banaag, OP, pansamantalang magpapaalam. Hanggang bukas muli, alas 9:30 hanggang alas 11, dito rin po sa 92.3 Radyo 5 True FM. Magandang gabi, maraming salamat. Shalom Aleichem.